Isang video ang pinagkakaguluhan ngayon sa social media kung saan ay makikita ang isang teenager na nasa isang hospital bed. Habang nilalabanan nito ang sakit na nararamdaman ay ilang beses itong tinanong ng pulis kung sino ang may kagagawa ng mga paso at pasa niya sa katawan. Hirap man magsalita ay nagawang ituro ng biktima ang babaeng nasa kanyang paanan. Ayon sa kanya sa mahinang boses, ay sinabi niya na ang gumawa nito sa kanya ay ang kanyang mommy, ang kanyang stepmom. Ang kaso na ito ay talaga namang mainit na pinag-uusapan at laman ng mga pahayagan at mga usap-usapan ngayon hindi lamang sa Indonesia, maging sa iba't ibang bahagi ng mundo. February 19, 2026 nang dalhin sa ospital ang hinang-hina ng katawan ng 12 years old na si Nizam Safei. Mataas ang lagnat nito at nagulat ang mga doktor dahil sa malalaking pasa at paltos sa iba't ibang parte ng katawan ng pasyente, lalo na sa kanyang hita, binti, maging sa talukap ng kanyang mata, labi at ilong ay may paso. Dahil dito ay nagdesisyon ang pamunuan ng hospital na tumawag ng pulis. Pagdating ng pulis sa hospital ay maging sila nanlumo sa kalagayan ng pasyente. Hinang-hina ito at pilit na nilalabanan ng nararamdaman. Sa tabi nito ay naroon ang umiiyak na lalaki na nagpakilalang ama ng biktima. Naroon din ang isang babae na nagpakilalang stepmother ni Nizam Safei. Unang kinausap ng pulis ang tatay ni Nizam. Ayon sa kanya ay nasa trabaho siya sa Sukabumi City nang makatanggap siya ng tawag sa kanyang asawa. Sinabi nito na mataas ang lagnat ng kanyang anak na si Nizam, kaya naman agad siyang umuwi. Nagulat siya nang makita ang kalagayan ng kanyang anak. Una na niyang nakita ang pasa at paso nito sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Nang tanungin niya ang asawa, sinabi umano nito na normal lang magkaroon ng mga paltos at pasa kapag nilalagnat. Nang tanungin ng stepmother ay wala itong maisagot sa pulis maliban sa sinabi niyang nagulat na lamang siya nang makita ang mga paltos ni Nizam, kasabay ng pagkakaroon nito ng mataas na lagnat. Dahil hindi makakuha ng malinaw na sagot mula sa mga matatanda, ay nagdesisyon ng pulis na alamin ang tunay na nangyari sa mismong pasyente. Tinanong ng pulis si Nizam sa kanilang wika, "Anak, huwag kang matakot. Sabihin mo sa amin sino ang may gawa nito sa'yo." Tumingin sa kanyang paligid ang bata at kitang-kita mo ang takot sa kanyang mga mata. Sumagot ito ng masakit po. Muli siyang tinanong ng pulis, "Kailangan naming malaman para mabigyan ka ng hustisya." Sa pagkakataong ito ay dahan-dahan na itinuro ng bata ang kanyang stepmother na nasa kanyang paanan at sinabing si Mami. Nagawa pang sabihin ni Nizam na pinilit siyang painumin ng kanyang stepmom ng kumukulong tubig na siyang naging dahilan ng labis na pagsakit ng kanyang lalamunan at tiyan. Hindi naman napigilan ng kanyang ama ang nalaman at mabilis nitong nasampalang asawa. Buti na lamang at mabilis itong naawat ng mga pulis. Matapos ang masakit na revelasyon, makalipas lamang ilang oras ay ng araw ding iyon ng February 19, 2026 ay binawian ng buhay si Nizam. Nagdesisyon ang kanyang ama na isailalim ang katawan ni Nizam sa autopsy, kaya naman kinabukasan February 20 ay agad na itong inilipat para sumailalim sa post-mortem examination. Noong una ay may mga usap-usapang lumalabas, napatay na ang biological mother ni Nizam. Subalit nagulat ang lahat dahil isang umiiyak na babae ang dumating sa ospital at nagpakilalang siya ang biological mother nito. Ang babae ay nagpakilalang si Lisna Wati. Ayon sa kanya, siya ang unang asawa ng ama ni Nizam na si Anwar sa TV. Nag-divorce ang dalawa noong 7 taon pa lang si Nizam. Nagdesisyong maghiwalay ang dalawa nang makilala ni Anwar ang pangalawang asawa. At dahil nga hindi nais ni Lisna na magkaroon ng duwaya, ay nagdesisyon ng dalawa na tapusin na ang kanilang pagsasama. Nang maghiwalay ang dalawa, ay sinama si Nizam ng kanyang ama sa hometown nito para pag-aralin sa isang Islamic boarding school. Inamin ni Lisna na wala siyang kakayahang financial noon para ipaglaban ang kustodiya ng kanyang anak. Subalit nagkaroon naman ng kasunduan na ipapadala si Nizam sa isang Islamic boarding school kung saan siya maaaring dalawin ng kanyang mga magulang. Ganun pa man, ang nasabing school kung saan pinadala si Nizam ay malayo sa bayan na tinitirhan ni Lisna, kaya naman hindi niya na nadalaw ang anak. Maliban dito ay pinagbawal ng ama si Nizam na kausapin ang kanyang ina. Pinutol nito ng tuluyan ang ugnayan ni Nizam kay Lisna.
Nalaman din nila na sa tuwing magtatanong si Nizam sa kanyang ama kung nasaan ang kanyang ina, ay sinasabi ng mga ito na patay na ang kanyang ina, bagay na pinaniwalaan ng bata. Bagamat muling nag-asawa si Anwar, ay mahal na mahal niya ang anak na si Nizam. Labis ang pagmamahal niya sa anak at sinisiguro niya na maayos ang kalagayan nito at naibibigay niya lahat ng pangangailangan nito. Subalit ang lahat ng iyon ay naging ugat ng labis na selos at lihim na galit sa kanyang asawa na si Terry. Nagsimula ang mga pananakit at pang-aabuso na natatanggap ni Nizam nang magtrabaho ang kanyang ama sa malayo. Kinailangan kasi nitong magtrabaho sa Sukabumi City at naiwan si Nizam sa pangangalaga ng kanyang stepmother at mga stepsister. Dito na nagsimula ang paghihirap na naranasan ng biktima. Hindi lamang si Nizam nakatanggap ng masasakit na salita, ganon din ang mga pananakit na pisikal. Hindi lamang sa kinikilalang ina, maging sa mga kapatid at sa mga ampon ng kanyang madrasta. Ayon sa ulat, una nang nireport ni Anwar ang asawa sa mga pulis dahil sa pananakit nito kay Nizam. Subalit dahil sa ginawang mediation at paghingi nito ng tawad kasabay ng pangako na hindi na ito uulit, ay pinatawad ito ni Anwar at Nizam. Sa pag-aakala na tutuparin nito ang kanyang pangako, ay nagpatuloy ang buhay ng pamilya. Tulad ng dati, ay naiwan si Nizam sa piling ng madrasta habang nagtatrabaho ang kanyang ama sa syudad. Lingid sa kaalaman ni Anwar na sa pangalawang pagkakataon na ibinigay niya sa asawa, ay ang siya na ring mga huling sandali na makikita niyang malusog ang kanyang anak. Iniwan ni Anwar si Nizam na malusog at masigla, subalit nagulat na lamang siya na sa kanyang pagbalik ay nanginginig ito sa taas ng lagnat, hindi makapagsalita ng maayos, payat at bagsak ang katawan na puro pasa at paltos. Ayon kay Lisna, sa 5 taon na paghihiwalay ay noong February 19, 2026 na lamang ulit siya nakatanggap ng tawag mula sa dating asawa, kung saan ibinalita nito sa kanya na malubha ang kalagayan ni Nizam at nasa ICU ito dahil sa komplikasyon sa baga. Dahil malayo ang lugar ay hindi na inabutan ni Lisna na buhay ang kanyang anak. Nang dumating siya sa ospital ay nailipat na ito para sa autopsy. Sa unang resulta ng autopsy, maliban sa mga tinamong pasa, sugat at paso sa iba't ibang parte ng katawan ni Nizam, ay nakitaan din ito ng mga komplikasyon sa kanyang mahalagang organs. Namamaga ang kanyang baga at ang kanyang puso, at nakitaan ito ng mga pagdurugo sa loob ng kanyang katawan. Dahil sa pangyayari ay sinampahan na ng patong-patong na kaso ni Lisnawati ang dating asawa ng negligence at abandonment dahil sa ginawa nitong pag-deprive ng kanyang karapatan para makita at makasama niya ang anak na si Nizam. Kasunod nito ay nag-file na din siya ng kaso laban kay Terry dahil sa ginawa nito sa kanyang anak. Nagpahayag naman ng saloobin si Anwar sa publiko kung saan ay inilabas niya ang galit na nararamdaman niya sa asawa. Ayon pa sa kanya, ay nais niyang pagbayaran nito ang ginawa nito sa kanyang anak at dahil nga buhay ang kinuha, ay nais niya ring buhay ang maging kabayaran. Sa ngayon si Terry ay nasa kamay na ng mga kapulisan at naghihintay ng paglilitis. Samantalang si Nizam naman ay inihatid na sa kanyang huling himlayan alinsunod sa kanilang tradisyon at paniniwala. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.